Nung ano po ados kami ng gabi pumakat dun. Tapos nung magdamag na yun, nag-ano na po kami, naghanda na, naghukay ng paksol, tapos nagkabit ng landmine. Kaya nung kinaumagahan po na nagresponde yung PNP para mag-imbestiga doon sa sasakyan na sinunog ng mga kasamahan ko. Yung pagbalik nila, sila yung nadali. Pero ano talaga yung target ng mga pulis sa mga panahon yun? Yung army po talaga, yung 16th IB na nakabase dun sa malapit dun sa pinaglabanan. Kasi bago pa yun, mga November, napalaban na po kasi kami noon. Kasi nung napalaban kami noon, naghahanda pa lang kami noon ng TO, yung ambush nga doon sa Rodriguez. Ay nabulabog kami kasi nga napalaban. Kaya sabi nung official namin, sige, itutuloy natin yung trabaho na yun. Kaya humanda daw yung army, yung 16th IB nga. Kasi 16th IB yung nakasagupa namin na palaban kami. Mayroon mayroong casualty sa inyo? Mayroon kayong... Wala naman po. Pero yun talaga yung gigil na gigil yung namin yung official namin, lalo na sa 16th IB. Bakit? Anong dahilan kaya? Kasi ang sabi po nila, yung 16th IB daw ay may malaking utang na dugo sa mamayan at lalo tigit sa kilusan. Kasi nung nasa Mindoro pa daw iyan, may mga ipinapakita po sila sa amin na pinapanood sa amin na yung mga mangyan ay mayroong pinugutan ng ulo. Tapos may pinatay. Tapos nung... Yun yung kumbaga istorya ng 16IB. Opo, sa amin. Lalo na po dito sa Rizal. Kasi nung napalipat po yung yung 16th IB, yung sa Nueva Ecija, sa Bulacan, ganun din po yung record ng 16th IB. Kaya nung napapunta na po sa Rizal yung 16th IB, binigay nila yung record ng 16th IB kung yung nagawa nila mga paglabag sa mga civilian. Kaya mula nung dumating sila dito, yan yung pinakang target namin. Kaya nga po, galit na galit talaga yung yung mga official namin. Doon sa ambush doon sa PNP, ilan yung bihag mo doon? 3 po yung yung bihag namin. Bali, 5 po yun. Yung 2 ay, yung isa, nung unang bugsuan ng putok, patay yung isa. Tapos yung isa naman, sugatan sa hita yata. Tapos yung 3, nung nakita niya na natumba yung 2 niyang kasamahan, nag-surrender na. Hindi na nanlaban sa sa mga NPA. Sa dami naman, 5 yung PNP, 60 katao naman yung NPA. Sino makakapanlaban naman noon? Tapos malalakas pa yung armas na dala-dala namin nung ambush. Ilang buwan yung inandun yung mga nagsurrender sa inyo ng mga PNP? Bali po, 4 na buwan. Bali yung yung sa Rodriguez, hindi po talaga yun yung pangunahing target namin. Ang target talaga namin yun dito sa may Antipolo. Yung detachment dyan, yun yung i-raid sana. Kaya lang nung nagkaroon ng operation dahil yata, sumingaw kami dun nalantad yung pwersa namin. Kaya nag-operation 16th IB. Nung nabulabog kami, lumipat kami doon sa sa parte ng Bulacan. Tapos iyon na po yung ikinandak namin, yung ambush. Pero marami pa po yan Yung lahat ng detachment talaga ng Rizal. Yun talaga yung pangunahing namin focus na birahin talaga. Yung sa palagay mo, yung pinaglalaban ng kilusan noon at saka ngayon, may pagkakaiba ba? Malaki po yung yung pagkakaiba.
Kasi ngayon talagang ano parang nung panahon po kasi ng 1980s, marami din po yung yung mga nangyayaring labanan sa pagitan ng ng sundalo at saka ng NPA. Pero madalang lang talaga yung Lubat. malaki yung yung pagkakaiba talaga ng ng kilusan noon at saka ngayon. Bagamat sabi nga magkarugtong yung yung revolusyon noon at ngayon. Pero ang isang kapansin-pansin, dati kasi lubog talaga sa pag-oorganisa yung yung mga NPA sa bundok at saka yung sa legal. Ngayon, napopokus kami sa gawaing militar. Kasi sabi nga, malaki na daw yung malaki na yung iniangat ng organisasyon. Kaya ang kailangan na lang ihabol yung gawaing militar. Kasi nung panahon ng 1980s, parang matanda na ako nun, ay may konserbatismong militar na tinatawag ang ang NPA. Ang ibig sabihin, ang NPA noon ay parang traidor na pagkabira, atras, tago. Ngayon lantaran na yung yung ginagawa namin para iwanan yung konserbatismong militar. Lahat ng pumapasok na unit ng army sa zonang guerrilla, nilalargahan na namin ngayon. Kaya nga kahit hindi ka official, pwede kang magdala ngayon ng tao para magbigay ng bigwasan talaga yung kalaban. Tapos, ang isang kapansin-pansin na dati wala naman talaga yung yung sa legal na organisasyon na ginagamit nila. Kasi nung panahon naman na yun, wala pa naman yung party list Ngayon na lang po talaga yan lumabas yung party list. Na yun yung magagamit nila talaga sa sa legal na pakikibaka. Kasi halimbawa na lang po pagka may mga issue na na sa gobyerno, sila mismo yung naglalabas noon, yung mga party list. Kaya pansinin nyo kapag may mga rally, sino ba yung mga nagsasalita sa rally? Yan, sina Satoro Campo, sina Lisa Masa, sina Teddy Casino, na malaki yung yung nagiging hamig nila sa mamayan para mapakilos doon sa sa mga mobilisasyon laban sa gobyerno. Kasi ang iniisip ng mga nasa legal, kung yun ngang mga nasa gobyerno na nandoon na nga sila, bakit sila ay nagsasalita pa against sa mismong gobyerno? Halimbawa, katulad nga ng mga party list. Kaya iniisip nila na may patutunguhan nga yung ipinaglalaban nila. Kaya lang ang nagiging disbentahe naman sa sa pakikibaka ngayon, mahina na yung yung kilusan. Bakit mo nasabing mahina na? Kasi marami na yung mga kadre ng partido, kadreng militar ang bumababa. Tas nakikipagtulungan na rin ngayon sa sa gobyerno. Ano mong dahilan bakit nagsisibabaan na yung mga kadre na nabanggit mo? Yun, unang-una na nga po, mismong sa bahagi nila, nakikita nila na walang patutunguhan yung ipinaglalaban talaga ng kilusan. Kasi mula nung 1968 nang itatag ang Partido Komunista ng Pilipinas hanggang sa ngayon ay 2009, ay wala pa ring nangyayari sa sa pakikibakang inilulunsad ng ng kilusan. Na hirap na noon, di lalo pang ngayon na mas mahirap pa rin sa bahagi nila. Tapos
Sa hanay din po kasi ng mga ng mga kadre namin, nagkakaroon din po ba sila ng bangayan sa pagitan nila kasi nga yun siguro ang pinag-aawayan nila Ganon. yung hindi pagkakaunawaan. Tas ang isang malinaw na dahilan iyon yung pondo na pinag-aawayan din Pera. nila. Kasi kung sino yung pinakang mataas, syempre, kung halimbawa ako yung nakikipagdialogo sa mga may-ari ng mga kumpanya, mga politiko, pero wala naman ako natatanggap, anong gagawin ko kung hindi talagang magsalita din sa kanila. Kaya yun din yung nagiging dahilan ng pagiging demoralisado ng mga opisyal din namin. Kaya yun yung nagiging lunduan para bumaba na lang sila. Kaya ang isang mahirap po doon, syempre dahil marami na yung mga nagbabaan, di yung mga nananatili pa rin hanggang ngayon doon na napapanaliwala pa rin ng partido na may patutunguhan yung ipinaglalaban. Pero sa pananaw mo talaga walang magandang kapatunguhan itong sinasagawang revolusyon ng Kilusan. Wala po talaga kasi marami ng maraming mga napapatunayan na wala namang nagagawa talaga yung Kilusan. Bawa doon sa mga kabataan na lang na pumapasok doon, yung inaasahan nila na magkakaroon sila ng magandang kinabukasan.